Luke 18:11. The Pharisee stood over by himself and prayed, God, I thank you that I am not greedy, dishonest, and unfaithful in marriage like other people. So sa kanyang paglapit sa Diyos, meron na agad siyang comparison, pinupuri ang sarili, at hinahamak ang kapwa. Para bang sabi niya, good morning myself. And I am really glad that I am not like that tax collector over there. Pagpapatuloy niya sa verses 11 to 12. I go without eating for 2 days a week, and I give you 1/10 of all I earn. So pinuri ng pinuri nitong Fariseo ang kanyang sarili habang siya ay nagdarasal sa Diyos. Habang hinahamak niya ang kapwa, lalong-lalo na yung particular person naman nakikita niya. Buti na lang hindi ko siya katulad. Hindi ako katulad niya. Makasalanan siya. Ako, napakabuti ko. Nag-aayuno ako. Faithful ako sa tithing and everything. So in other words, sinasabi ng Pharisee na ito, buti pa ako kesa sa iba. Samantalang yun namang tax collector ni hindi lumalapit doon sa dambana, malayo siya, feeling niya hindi siya deserving. Verse 13. The tax collector stood off at a distance and did not think he was good enough even to look up toward heaven. He was so sorry for what he had done that he pounded his chest and prayed, God, have pity on me. I am such a sinner. So yung Fariseo, kalahok sa usapan niya with God, yung ibang taong kanyang hinahamak. Ito namang sinner na ito na tinatawag, siya lang at ang Diyos. Ang karakter sa nangyayaring drama sa kanyang buhay. Hindi niya tinitingnan yung iba, yung sarili lang niya ang kanya ipinagsusulit. Verse 14, Then Jesus said, When the 2 men went home, it was the tax collector and not the Pharisee who was pleasing to God. So merong nakabigay ng kaluguran sa Diyos, yung tinatawag na talamakang kasalanan, yung tax collector na hindi nanguhusga ng kapwa, sarili lang ang kanyang inilalapit sa Diyos, pero yung faithful sa tithes and offering, faithful sa religious duties of fasting, yung hindi nangangalon niya, hindi nagnanakaw, pero gano'n naman ang ugali niya, pinataas ang sarili, hinuhusgahan ng kapwa, hindi siya binless ng Diyos. Hindi natuwa sa kanya ang Diyos. We will notice that Jesus is always on a mission to change perceptions. Maraming binabasag sa Jesus sa mga matatandang kaisipan. Marami siyang kaugalian na nililinya sa tama at maraming pag-iisip ang itinutuwid sapagkat sa panahon niya at sa maraming panahon, likong-liko ang religious ideas ng mga tao katulad nung Pharisee. The sinner who judges himself, not others, is the one who pleases God. Napakalinaw kay Jesus mismo nangyari ang kwento at siya ang nagkwento nito, siya ang nagturo. And there is very little of the Jesus teachings even in the so-called Christian churches. Kaya konti ng ugaling maka-Jesus. At nilinaw ni Jesus, hindi nalugod ang Diyos doon sa self-righteous, religiously good-looking Pharisee. The righteous but judges others is the one who does not please God. Paano kung sinner ka na, tapos self-righteous ka pa and judgmental pa, di lalo kang napahamak. Kaya mahalagang sinusuri ang sarili. Na sa pagpunta sa church, sa pananalangin, sa paglapit sa Diyos, sayang lang pala dahil hindi naman natuwa sa iyo ang Diyos. Luke 18:14, sa pagpapatuloy ng kwento. If you put yourself above others, sabi ni Jesus, you will be put down. But if you humble yourself, you will be honored.
So ang honorable sa Diyos ay hindi yung religious performance mo, kundi yung ugali, yung asal, yung pakikitungo mo sa kapwa. Pagmamataas dahil ikaw ay tama, mabuti at righteous, at paghamak sa iba na itinuturing nating makasalanan. Be as moral, clean, and righteous as you want, as you can. Yes, pakalinis-linisin ang buhay, itama ang lahat. But, be a morality police to yourself, not to others. Napakabuti na ayusin ang buhay. Huwag mangalunya, huwag magnakaw, huwag gumawa ng masama. Pero ang bantayan mo lang ay ang iyong sarili. Do not spy on others. Na ito parang PhD and masteral degree ng maraming Kristiyano. Walang ginawa kundi amuyin ang kasalanan ng iba, buklatin ang lihim ng iba, pag-usap-usapan ang mga kasalanan ng iba. Hindi natutuwa ang Diyos sa ganyan. Do not judge or condemn. And do not stone or hurt or punish others. Diyos ang may gawa nun, hindi tao. Diyos ang kikilos. Diyos ang susukat. At kung may maghuhusga, Diyos lang, hindi ang tao. You will remember the woman caught in sin. She was saved by Jesus from getting stoned by the people. Jesus never commands or asks or teaches us to stone one another. And yet, bakit yan ang kostumbre ng napakaraming Kristiyano? Batuhan ng batuhan, buklatan ng mga sikreto, bistuhan ng bistuhan, at kung pwede magparusahan sa isa't isa, yun ang ginagawa. Judging others creates a very unfriendly, hostile, and stressful, a very unloving environment. Especially in a church, in a spiritual community. Yung kayo-kayo ang nagkikita, kayo-kayo ang nagsasama-sama sa mga kasalan, mga libing, mga lamayan, sa baptism, child dedication, kayo ang nagdadamay-damayan, dumadalo sa mga may sakit. Tapos magbabatuhan, magsasakitan. It creates a very, very unwholesome atmosphere, which is not a good climate for love. Judging others pushes people to go underground, into hiding, into hypocrisy. Isang napakalaking kapintasan ng isang spiritual family or community na yung mga tao doon naglilihiman ng kanilang mga pagkakamali, pagkukulang, mga kahinaan sa takot nilang machismis, sa takot nilang mahusgahan, at sa takot nilang maparusahan at matiwalag. Pagka hindi pa nagaganap yung sinasabing confess to one another, ibig sabihin nagtitiwala ka, it is a safe environment, ibig sabihin kulang pa tayo sa pagpapatunay ng ating pagmamahalan. Judging others damages and destroys the community. The one being judged and also the one who judges. Lahat lugi. Very, very clearly, as far as Jesus is concerned, do not judge or hurt a person for the sake of image, for the sake of audiences. Kung minsan gusto natin parusahan ng isang nagkakamali para ipakita sa lahat na hindi kami natutolerate ng ganyan, pinaparusahan namin yan, hindi kami pumapayag na ganyan lang, but do not do anything to each other just for the sake of an audience. Whether the audience is inside or outside the spiritual community. Ang kapatiran, the family is a hospital, not a showcase of perfect people. Ang hilig pa naman ng mga Christian, Christian ka, ganyan ka pa. Yan ang pinakamadalas lumabas, ganyan ba Christian? Kaya sabihin mo sa kanya, ikaw, ganyan ba Christian, nandiya-judge? Nakikita mo yung kasalanan ko, pero yung kasalanan mo na judging, hindi mo nakikita. Bulag na bulag ang maraming nagsasabing Christian sila, tapos mahigpit pa sa Diyos. May Diyos na buhay, may Diyos na gising, at Diyos ang bahala na kung kailangang magtuwid,
Kung kailangang mamalo, kung kailangang gawin yun, kung kailangang magturo, kayang-kaya yun ng Diyos. We don't have to do it for God. The moment you play God, the moment you play judge, 99.99% you will abuse and wrong and use that so-called power wrongly. Mark 2:17, Jesus said to them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." Ibang policy ni Jesus. Sabi niya, hindi ko tinatawag ang mga matuwid. Ang tinatawag ko yung mga kulang according to the standards of the law. Yung tinatawag na sinners. Yung nire-reject, yung itinatapon, yung nilalait. Yun ang gusto ni Jesus. Pagkatapos ng mga churches, papasok ka pa lang, sinusuri na agad yung damit mo kung karapat-dapat. Sinusuri na agad ang itsura mo, ang kapal lang yung make-up, ang korte na yung kilay, may tattoo ka ba o wala. Yun na agad. So sa gate pa lang, puwera ka na. John the Baptist cannot qualify to be a deacon in any typical evangelical church. Sa damit pa lang, hindi na pasado. Ibang-iba ang nangyari sa church pagdaan ng panahon. Lumayo ng layo kay Jesus. Bumalik yung mga dating mga kaugalian na itinuwid na nga ni Jesus. So sabi ni Jesus, I did not come to call the righteous. But Romans 3:10 says, there is no one righteous, not even one. So wala talagang righteous. Guni-guni lang yun. The self-righteous, not the righteous, are just self-styled. Kung sa tingin natin, righteous tayo, dahil lang sinusukat natin ang ating sarili sa mga area na pasado tayo. Halimbawa, hindi ka nangangalo niya, so yan ang gusto mong panukat sa lahat, bagsak sila, pasaka. Pero pag nagsukat na naman sa pride, bagsak ka. Baka yung humble na sinner, mas pasado tulad nung sinabi pa ni Jesus. Yung mga nagmumukhang righteous, pinipili lang nila kasi kung saan susukatin at saang larangan ng buhay, lalagyan ng camera para makitang okay sila. At ganoon din naman yung mga galit na galit sa sin. Usually, galit yun sa sinner. Yung mga galit na galit sa mga babaeng sexy at mga kaakit-akit, siguro na agawan ng asawa yun. Kaya ganoon. Na hindi naman sumama ang loob niya dahil naagawan siya ng asawa. Pero isipin mo, sa mga kasalanan ba ako galit? Hugot ko lang ba talaga yan? Bakit? Kasi hindi naman ako galit sa ibang kasalanan. Doon lang sa special kasalanan na yun ako galit na galit. And usually because na-damage din sila ng ganung uri ng mga kasalanan. Kaya dapat ating sinusukatan ating sarili. Ano ba talaga ang giyera ko? Kanino? Minsan galit na galit ka sa buong concept of adultery just because you are naiinis sa isang taong alam mo na baka may ginawang atraso sa iyo at ikaw yung naagawan. Nagiging napaka-personal at pinipili natin kung saan lang tayo galit. Kasi po, sabi sa Leviticus, ganito, ganyan-ganyan. O di dapat galit na galit ka rin sa kumakain ng hipon. Kasi pinagbabawal din yun ng Leviticus eh. Bakit hindi mo pinipiling pagalitan yun? Yun lamang ayaw mo, ang pinipili mo. This is yung parang menu sa restaurant, pinipili mo lang kung ano yung morality mo na ipaglalaban. At yung hindi mo naman personal na nakaka-apekto sa iyo, parang hindi mo papansinin. So be a moral judge to yourself, not to others. Hindi natin ibinababa ang moral standards. Hindi natin ibinababa yung concept of goodness. Pero ia-apply mo sa iyong sarili at huwag mong igiit sa iba. Matthew 7:1-5, don't condemn others. And God won't condemn you. God will be as hard on you as you are on others. He will treat you exactly as you treat them. So huwag mo daw kondenahin ang kapwa para hindi ka kondenahin ng Diyos. Kung ano ang panukat mo sa iba, yun din ang panukat sa'yo ng Diyos. How hard is it to understand and apply this? You can see the speck in your friend's eye, sabi ni Jesus, but you don't notice the log in your own eye. Kitang-kita mo ang maliliit na puwing ng kapwa, pero ang laki-laki ng puwing mo, hindi mo siya pinapansin. How can you say, my friend, let me take the speck out of your eye when you don't see the log in your own eye?
At si Jesus ang nagsasabi nito. Sinasabi niya, lahat kayo may puwing. Kaya ang lakas naman ng loob mo na magtanggal ng puwing ng iba. At mas malakas ang loob mo, ibig sabihin, mas bulag ka lang. Hindi mo lang nakikita ang mga puwing mo. You are nothing but show-offs. Sabi ni Jesus, pakitang tao lang kayo, pa-impress. Pero Diyos ang nakakakita sa inyong budhi. Wala kayong karapatang gawin ang ginagawa niyong paghuhusga sa kapwa. Kasi kayo man, maraming mga kakulangan. At ang payo ni Jesus, first, take the log out of your own eye. Then you can see how to take the speck out of your friend's eye. In so many words, Jesus is saying, mind your own moral business. Pakalinis-linisin, ituwid mo ang buhay mo at kayo lang ng Diyos na nag-uusap. Huwag mong tingnan yung kapwa mo tulad ng ibinigay ni Jesus na halimbawa. Nagdadasal siya pero sinasabi niya, buti pa ako hindi katulad niya. Buti pa ako kaysa sa iba. Sabi niya, umuwi yun, hindi na bless. Be moral. Be as holy as you can. Be as perfect as you can. But keep it to yourself. Do not impose your morality on others. Yung ayaw mo, wag mo. Huwag gawin ang fellowship na police state na ang lahat nagsusumbungan, naglilitisan, ipapatawag ng isang konseho o isang makasalanan, lilitisin as if wala silang mga kasalanan. Ayaw na ayaw ni Jesus ng ganung uri ng pagkukunwari. At marami pa ngayon, mga religious groups, they ask the state to make their doctrine the law of the land. Isipin ninyo, kung ang isang relihiyon ay nanaig sa gobyerno at yung mga paniniwala nila ginawang batas, paano kung baligtarin mo, yung kakontrang relihiyon naman nila ang nanaig sa gobyerno at yung paniniwala ng relihiyon na yung naging batas, gusto mo yon? So kung ayaw mo ang gobyerno ay gamitin ng isang religious group na tagapairal ng kanilang katuruan, huwag mo rin gawin ng gobyerno na tagapairal ng iyong katuruan. Do not do to others what you do not want them to do unto you. Importante, magturo ka ng gusto mong ituro within your walls, within your group. But do not make it the requirement for everybody. Kailangan personal na nagsusubscribe ang isang tao sa isang katuruan at i-apply niya yon. Hindi yung pinupuwersa siya na sundin yon. Lalo ka magpupuwersa sa kanya ay ang estado. Correct others only after and if you have completely corrected yourself. Which means nobody can get to the point when you can correct others because you can never be perfect enough to qualify. Church is still lacking, worldly, a failure if un-Jesus. When people spy and police on each other, be conscious of this. When people compare their godliness with that of others, when people condemn, punish, hurt other people that they label as sinners. Church is still a failure when people live in a climate of fear and imposed guilt. Ang pananaw ni Jesus sa pamilya ng espiritual na mga tao, yung ang umiiral ay pagmamahalan, pagtutulungan, pagpapatawaran, hindi yung condemnation of each other, stoning each other, hurting each other. So be righteous, but not self-righteous. And mga kapatid, dapat nating ma-appreciate yung word na righteous. The word used, the original words used for righteousness, is not moral and religious purity. Righteousness, especially in the New Testament, means kabutihan, kabaitan sa kapwa. Yun ang tinatawag na righteousness. Kaya nung sinabi ni Jesus na, halika kayo, gagantimpalaan ng Ama sa langit, you are righteous, you will be rewarded. Tapos identify niya yung righteousness. I was sick, you took care of me. I was in prison, you visited me. I was hungry, you fed me. I was naked, you clothed me. Yun ang righteousness. Kabutihan sa kapwa. Damdamin natin yun. Isa isip, isa puso. 1 Corinthians 3:1-3, brothers and sisters, sabi ni Paul, I could not address you as people who live by the Spirit,
but as people who are still worldly, mere infants in Christ. Sabi niya, alam niya, sa tinagal-tagal, hindi ko pa rin kayo maitrato na mature. Hindi ko kayo mapakain ng high spiritual food. Hindi ko kayo mapapakain ng mga tunay na mahahalagang dieta ng Espiritu because you are immature in Jesusness. You are infants in Christ. Sabi ganon. I gave you milk, not solid food. For you were not yet ready for it. Indeed, you are still not ready. Napakaraming gustong ituro ni Paul. Hindi niya maituro. Kasi yung mga tao, grade 1 pa rin ang isip. Hindi niya madala sa grade 2, sa grade 3, hindi niya madala sa high school or college. Kasi, ganun ang pag-iisip. No higher teaching is possible because they want to stick to basics. They want to stick to the very, very basics. Sabi niya, you are still worldly. Anong ibig sabihin niya na worldly? Silipan, chismisan, sumbungan, kampi-kampi, condemnation of others, sakitan, parunggitan. Ba't ka pa naman umattend ng fellowship? Ba't ka pa nag-church kung yun lang pala ang mapapala mo? Ang Christian family, ang spiritual family of Jesus, ay isang kanlungan, a sanctuary, a hospital. Hindi siya isang lugar kung saan hukuman. Yung pupunta ka sa church, yung pala pagpasok mo, hukuman yun, lilitisin ka. Pumapasok ka para mag-alaga ng kapwa, maalagaan, magmahalan, knowing that all of you are sinners. Forgiven by God, continuously being cared for by God, pinapatawad ng Diyos, minamahal, at yun niya ang gawin, gusto niya maging climate among believers. Para yan mangyari, mga kapatid, let other people's personal sins be private between them and God. Hindi para buklatin mo, i-research mo at ilagay mo sa bulletin board. I-post mo, pag-usapan nyo. Hindi yun ang church. Romans 14:12. So then, each of us will give an account of ourselves to God. Tayo'y may kanya-kanyang personal at pribadong pagsusulit sa Diyos. Hindi natin kailangan tawagin ang mga tao at magsulit sila sa atin. Hindi tayo Diyos. James 4:11-12. Don't say cruel things about others. If you do, or if you condemn others, you are condemning God's law. God is our judge. What right do you have to condemn anyone? Napakalinaw. Huwag kayong magbibitaw ng masasakit na salita laban sa iba. Kahit pa nga sa tingin nyo, banal kayo sila'y makasalanan. Huwag nyo silang kukondenahin. Kasi pag ginawa nyo yon, ang kinokondenan nyo, ang batas ng Diyos. And what is that? God's law of love through Jesus. You break the greatest and only law that Jesus gave. Love one another. If you are unloving, you are a lawbreaker. At yun na ang law na umiiral sa mga mananampalataya kay Jesus, the law of love and forgiveness. Kaya sabi ng James 4, what right do you have to condemn anyone? Yung lagi ka manguusig, lagi ka mangre-rebuke. Remember this, rebuking one another is not a Jesus teaching. It is a teaching from other persons, but not from Jesus. Let the convicting about personal sin be done by the Spirit, not by you, not by the mob. Unless, of course, you are asked. And unless you are doing it in love. Because you have earned the privilege to speak to a sister or a brother. Because, above all, you have already proven your love. Pwede naman talagang pumunta ka sa isang kapatid in love, mahal na mahal mo kasi siya. Gusto mo siyang paalalahanan. Maganda yun. But in private. Hindi siya pinag-uusapan. Yung gusto mong mag-share ng iyong kaliwanagan mula sa Panginoon tungkol sa isang taong maaaring nadidiliman, pero suggestive lang yon. Hindi ka darating na parang may authority ka, parang may karapatan kang ituwid ang buhay niya. Sabi niya, what right have you to condemn others? Let the convicting about personal sin be done by the Spirit, not by the traditional religious concepts of morality. Because if you're going to apply the traditional concepts of morality, all of us will fall by the wayside because everyone sins according to the law.
Pag yan ang in-apply mo, babalik ang lahat. Parang hindi dumating si Jesus. Parang hindi nangyari ang pag-ibig ng Diyos through Jesus. John 16:8-10. The Spirit will come, sabi ni Jesus, and show the people of this world the truth about sin. Ibig sabihin, hindi pa alam ng mga tao yung truth about sin. Their concept of sin is not what God thinks of it. The Spirit will come and show the people of this world the truth about sin and God's justice and judgment. The Spirit will show them that they are wrong about sin because they didn't have faith in me. Jesus was saying, you are all wrong about sin. And because you are wrong about sin, your method in handling it is wrong. Your method in handling the people that you call so-called sinners is wrong. Because you are wrong about what sin is and what sin is not. And why are people so wrong about their concept of sin? Because of little or no faith in Jesus. Jesus tells us what sin is. Pag nakinig ka sa mga ibang lahat ng mga katuruan, ang daming sin. Jesus tells us, sabi niya, the Spirit will teach you about sin. And if you are Spirit-filled, you will know kung ano ang tunay na sin, and that is being unloving, being judgmental, being cruel. Ibang-iba, very revolutionary yung idea. Kaya maraming hindi nakaintindi kay Jesus at tinalikuran siya. Mas gusto pa nilang yakapin yung law, yakapin si Moses, yakapin yung pagkarami-rami at pagkahirap-hirap ng mga regulasyon, kaysa sa tanggapin ang pag-ibig ng Ama na ipinapakilala kay Jesus. Na-offend sila sa love. May mga mananampalataya na na-offend pag love ang tinuturo. Ang gusto na puro sin, puro condemnation, puro sin. Yun ang gusto nila. Pag nagturo ka about love, lalayasa ka pa nila. Pag nagturo ka about accepting people and loving people as Jesus would, lalayasan ka. Ang gusto nila, Moses ka, hagupit dito, hagupit doon, bato dito, bato doon. But that's not what Jesus came for. At sabi niya sa verse 10, they are wrong about God's justice. They sit as judges. They give punishment to sinners because they think that's what God wants. Pero sabi, no, they are wrong about God's justice. Wrong in thinking about what God's justice is. Wrong in thinking about how to administer God's justice. And wrong about acting as administrators of God's justice. No one administers for God. Lahat tayo anak ng Diyos, wala siyang apo. So lahat may personal correspondence with God, direct. Kaya nga yung templo, yung kurtina na humahati sa Holy of Holies, na pilas mula taas hanggang baba nung si Jesus ay namatay sa cross. Ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng priest na mamamagitan patungo sa Diyos, at ang blessing ng Diyos, teaching ng Diyos, dadaan sa priest patungo sa iyo. Lahat na direct to God. So kung merong gusto ang Diyos na ituwid, Diyos ang gagawa. Kung meron siyang gustong i-bless, i-bless niya. At kung ikaw yung magiging instrument ng Diyos, be an instrument of God's blessing to people. Do not be an instrument of the devil in accusing others. Mga instrumento tayo, pinipili natin kung sino ang gumagamit sa atin. Madalas si Satan ang gumagamit sa atin as accusers. Because accusation is the work of the devil, not of Jesus. The work of Jesus is justification, forgiveness, cleansing, and acceptance. But the work of rejection, the work of accusation, is the work of the devil. Kaya hindi natuwa ang Diyos doon sa Pharisee na nagtatithe, nag-offering, ang dami-dami niyang ministry, matuwid naman sa legal standards ang buhay niya, pero umuwi siyang hindi na-bless. Dapat natin hanapin ang puso ng Diyos through Jesus. So hindi pa pala alam at mamali pala ang alam ng tao about sin and about God's justice and God's judgment. Sa dinami-rami ng religious life ng Israel, hindi pa nila alam. Tapos ang bilis-bilis mag-label at mag-judge at mambato. Kung magkakamali tayo mga kapatid, it's better to err on the side of being loving rather than on the side of being cruel. Kasi alangan mang very loving ka to the point na halos mali ka na sa pagiging loving. Alam mo pagalitan ka ng Diyos, o ikaw ha, sobra kang loving. Alam mo pagalitan ka.
God is love. Kung mapapagalitan ka dahil hindi ka loving, not for being loving, nawa malinaw sa atin. Pero kung nalilito tayo, ano bang gagawin ko? Maging loving ka na lang, hindi mo pala alam ang gagawin mo eh. Kung mali man yan, edi pagalitan ka ng Diyos sa sobra kang loving. Ito ang iyong gantimpala. Kasi gusto ko mga loving people. Huwag tayong magkamali on the side of being a Pharisee. Kasi yun ang kalaban ni Jesus. Para kay Jesus, people have wrong ideas about sin, judgment, and justice. Therefore, people mishandle and maltreat sinners. The sinners, according to their standards, fellow sinners, and even themselves. Kaya mag-ingat sa paghusga sa kapwa, maging sa sarili. Meron naman mga tao sobrang din maghusga sa sarili. Lagi na lang nabubuhay sa guilt, sa hirap ng loob, sa takot. Pati ikaw, beneficiary. Sabi ni Jesus, love others as you love yourself. Ibig sabihin, mahalin mo rin ang iyong sarili. Many teachings on dealing with policing, judging, rebuking, and punishing of sinners do not come from Jesus, but from other persons, from un-Jesus religious traditions. May magsasabi, sabi po na ganito, rebuke. Kaya si Jesus may sabi, kaya mahalaga mga kapatid ang Jesus filter. Yung mga katuruan lahat na yan, salain kay Jesus, yung papasa lang ang pwede nating unquestioningly i-implement, and that will be the loving application. Yung mga unloving, yung mga cruel, yung mga judgmental, ilagay na sa library file, reference every now and then for personal use, but not to be imposed on other people. Mysteriously, many Jesus believers are very uncomfortable with Jesus as being the supreme and only standard. Some are even very uncomfortable with applying the Jesus filter. Ano gusto niyo gamitin na filter? Moses? Maraming pumipili pa rin nun. Pinapalaya na nga, gusto pang bumalik sa kulungan. Tinakalagot na ang tali, gusto pang dagdagan ng kadena. Napakahalaga na maunawa ang mensahe ni Jesus. Many religious people would reject Jesus as the true and the highest standard of correctness and righteousness. John 16, 1-9, sabi ni Jesus, I am telling you this to keep you from being afraid. Yung mga sumusunod kay Jesus, sabi niya, huwag kayong matakot. You will be chased out of the Jewish meeting places. Yung mga maka-Moses, yung mga maka-Pharisee, yung mga makalo, naku, re-reject nila kayo, itataboy nila kayo, at kung pwede kayong itulak sa bangin, itutulak kayo sa bangin. And the time will come when people will kill you and think they are doing God a favor. Sabi ni Jesus yun, sa pagsunod nyo sa akin, sa pagpapairal nyo ng pagpapatawad, pag-ibig, pagmamahalan, magagalit sa inyo ang mga legalista. At kung maaari, papatayin pa kayo. At ang iniisip nila, pinaglilingkuran nila ang Diyos, na ikinalulugod yun ng Diyos. They will do these things because they don't know either the Father or me. Magagalit sila sa inyo, sa inyong Jesusness, kasi hindi nila ako kilala. At hindi nila kilala ang Ama na ipinapakilala ko. I am saying this to you now, so that when the time comes, you will remember what I have said. Hindi lahat matutuwa dahil maka-Jesus kayo. Hindi lahat matutuwa dahil maibigin at mapagpatawad kayo. Merong mga magre-reject sa inyo, itutulak kayo, at kung pwede kayong patayin, papatayin kayo. At kaya nila ginagawa yon
they don't know me. They are mistaken. They think they are serving God. At sabi pa ni Jesus sa verse 8, the Spirit will come and show the people of this world the truth about sin and God's justice and the judgment. The Spirit will show them that they are wrong about sin because they didn't have faith in me. They had faith in the Pharisees. They had faith in the law, not in me. Therefore, maling-mali ang pananaw nila kung ano ang kasalanan, na mas malaking kasalanan ng judgmentalism, condemnation of others, hurting of fellow people dahil lang sa legality. Faith in Jesus corrects all notions about sin and how to deal with sin and sinners. Kaya sobra tayong nag-e-emphasize ng Jesusness kasi 1,000 taon na hindi naman yan ang na-emphasize eh. Ang na-emphasize, Mosesness, Phariseeness, legalism, batuhan. Kaya ng prevailing atmosphere sa maraming Christian communities. John 1:29, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world." Yun ang ministry ni Jesus. Take away means take away. Remove from the table, remove from the agenda, the concept of sin. While Jesus takes sin away, many Christians insist on focusing on sin. Pastor, mag-preach po kayo about sin. Itong kasama ko sa committee, sinner. Yung kasama sa choir, sinner. Yung kasama ko sa Sunday school, sinner. Puro sin ang ituro nyo para makondem ang lahat. But Jesus takes away sin. Many Christians insist on witch hunts, on branding others as sinners, and therefore punishing them. And many would love discipline, meaning punishment, rather than love and care, restoration, health, work, healing, which is the ministry of Jesus. Kaya sabi ni John, who represented the Old Testament, who represented the law and the prophets, and he was the last prophet of the old dispensation, sabi ni John, Jesus must increase, I must decrease. Which means, love must increase, the law must decrease. Acceptance must increase, punishment and rejection must decrease. Caring must increase, stoning must decrease. Sabi niya, here is the Lamb that takes away the sins of the world. Tapos, lagi pang gusto sinang usapan, batuhan, parang hindi nangyari si Jesus. Psalm 103 verse 12, how far has the Lord taken our sins from us? Farther than the distance from east to west. Ganyan inilalayo ng Diyos ang kasalanan ng tao sa tao. Tapos yung mga relihiyoso, gusto nila laging idikit, ikabit. At laging yun na naman ang pag-usapan, ungkatin. Tapos laging binabalik-balik. Inilalapit ng mga Pharisees, inilayo na nga ng Diyos at ipinakalayo-layo na ni Jesus. Romans 6:10, when Christ died, He died for sin once and for all. Tapos na ang issue. Habang tayo we live in the present, na may mga falling, may mga mistake, may mga shortcomings, in the eternal timetable of God, in the timelessness of God, the issue of sin is already finished. When Jesus died on the cross and rose from the dead and went to the right hand of the Father to intercede for all people, the issue of sin is a closed case. Case closed. Tapos bukas ka ng bukas, ungkat ka ng ungkat. Parang hindi nangyari si Jesus. Pag sinara na yung case, some of us may find it difficult to do because we live in the present. But God's eternal timetable, kita na niya ang lahat from beginning to end, close na ang case. Ang bunga nun, peace, rest. Kaya sabi ni Jesus, my peace I give to you, not as the world gives. Because the world will never give you peace. The world will always condemn you. Basta niya, take heart, I have overcome the world. Come to me, all of you who are tired of these issues, tired of judging and being judged, tired of being condemned and being stoned and being rejected, tired of hiding
Come to me and I'll give you rest. Haven of rest. I am your ark of safety. I am your shelter. And you will find rest for your souls. Sabi ni Jesus. 1 John 6-7, 1:6-7. If we share in life, if we say that we share in life with God and keep on living in the dark, and let's pause here, living in the dark, ang iniisip ng maraming Christian, kung naka Jesus na tayo, but we live in the dark, akala nila yung nagkakamali ka pa rin, nagkakasala ka pa rin, hindi ka pa rin perfect. Hindi yon. When you read the text, it will allow you to read it this way. If we say that we share in life with God, but keep on hiding in hypocrisy because of fear, we are lying and we are not living by the truth. But if we live in the light as God does, and it can be read in the Greek as if we live in open acceptance of others and of self. Hindi yung if we live in the light meaning if we live perfectly. Kasi nobody can live in the light if the meaning of living in the light is living perfectly. But Jesus is saying, and 1 John 6-7 echoes that, if you say that you share in the life with God, but keep on hiding your true life, your true self, and hiding in fear, you are lying. But if we live in the light as God does, if we live in open acceptance of self and others, knowing that we are all forgiven by God, loved by God, and continuously being restored by God, sabi niya, we share in the life, meaning grace and peace and joy with each other. Napakabaluktot ko minsan ng reading yan parang, kung sinasabi mo na nasa Diyos ka, dapat perfectly righteous ka, ha? Hindi yun ang ibig sabihin nun, because nobody can live perfectly righteous lives. Colossians 3:13-15, bunga nun, sabi nila, bear with each other and forgive one another. Yan ang sinasabi ng Colossians 3:13-15. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Pero baliktad ang nangyayari sa maraming spiritual communities. Instead of bearing with each other and forgiving one another, ang nangyayari, we take offense at each other. We judge each other, and we get angry with other people, and all of that divides us instead of unites us. Baliktad. Verse 15, let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace. Inipon kayo para maging bahagi ng iisang pamilya lang, para maging kayo tahimik, maging payapa. In John 1:7, back to that, the blood of His Son Jesus washes all our sins away. And read in Greek, it could be read as, the issue of sin becomes irrelevant because Jesus washes all that. John 3:35-36, the Father loves the Son and has given Him everything. Everyone who has faith in the Son has eternal life. But no one who rejects Him will ever share in that life, and God will be angry with them forever. So, how do you reject Jesus? By rejecting His teaching. His teaching on forgiveness, on love, on caring for one another. So, anybody who rejects Him, especially His teaching, will never have that life. Meaning you will never enter peace. You will never enter rest. You will always be agitated and bothered and troubled na parang wala ka sa Panginoon. People who reject God's love and forgiveness and cleansing as preached by Jesus will not have life. They will only have trouble. People who reject Jesus and His message of love will not have life. They will have agitation and trouble and division, pain. Why not? Because rejection of God's unconditional love and grace means remaining in and remaining under the law, which will only make you always guilty, which will compel you to make others feel guilty and to stone others. Romans 3:20,
God doesn't accept people simply because they obey the law. Tulad nung Pharisee na nagdarasal. No, indeed. All the law does is to point out our sin. So kung hilig-hilig mo pa rin sa law, sin lang lagi ang mauungkat, sinner ka, sinner ang lahat, malungkot, magulo, parang hindi nangyari si Jesus. So-called Jesus believers who insist on the law, on the issue of sin, on policing and punishing others for personal sin, do not really understand or believe in and accept Jesus. And we're emphatic about personal sin kasi may public sin. Halimbawa, public official ka, ninakaw mo ang pera ng gobyerno, public yon. So, accountable ka talaga. Dapat may litis-litis, dapat may hearing, at may parusa. Church official ka, itinakbo mo yung fund ng church. Ginastos mo sa mali. O kaya, pinagkakatiwalaan kang Bible study leader, tapos dinala mo yung mga tao sa isang kapahamakan na sinasadya mo, accountable ka kasi public yung sin. Pero private, what you do in your life, in your house, in your private time, in your private moment, with private persons or without, that's your personal business. It is not the business of the congregation. Yun ang inililinaw sa atin. May personal. One of Jesus' great missions is to change thoughts, attitudes, change lives by changing people's minds. May kailangan tayong palitan sa ating pag-iisip para maghari si Jesus sa ating kaisipan. Hindi natin kailangan mag-conform sa old religious systems and beliefs, sa traditions, even of the Christian churches, if those traditions are on Jesus. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. And that will is for us to love one another, forgive each other, create a climate of love where there can be rest and there can be peace for all of us. Then you would be able to test and approve what God's will is as revealed through Jesus. Free from the curse of the law to have life. Loving enough as to be free from the curse of the law and to set others free. You will be an agent. Choose to be an agent of love instead of hatred. Choose to be an agent of freeing other people instead of putting people in chains. Choose to be an agent of healing people instead of inflicting wounds on them because you think they are sinful and you think you're holy. Choose to be an instrument of the Lord rather than instrument of the devil. Sabi nga sa Lucas 18:13, tulad ng una nating binasa. Samantala, ang maniningil ng wisdom ay nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ganito dapat ang asal ng forgiven sinner. Humble, quiet, inconspicuous repentance. As you would love yourself, pero mahal na mahal ko po ang lalaking ito. Mahalin mo rin yung asawa niya kasi hindi ikaw ang asawa niya. So huwag mo siyang agawin kasi hindi lang yung lalaki ang mamahalin mo o yung babae, mamahalin mo rin yung tunay niyang asawa. Hindi ka gamitin yung Jesusness na lisensya sa pagnanakaw ng pag-aari ng iba. Hindi gagamitin yung Jesusness para maging mababa ang quality ng trabaho. Uy, bakit di ka nag-practice? Hoy, Jesusness na tayo, ha? Yung parang ibig sabihin ng Jesusness ay mabuhay ka na ng walang disiplina, mabuhay ka na ng marumi, mabuhay ka na kahit ano na lang pwede. No! Ang pag-ibig ng Diyos through Jesusness, hindi inaabuso. Hindi ipinaparada. Nagkakasala ka man, hindi mo na ipinagyayabang pa. Dinadagukan mo ang iyong sarili, humihingi ka ng tawad sa Diyos, nandun ka lang humble, hindi yung ikaw patag mayabang. Hindi ipinapahiya si Jesus. Masasabi tuloy ng tao, man, Jesus na siya, naging lisensya tuloy ng babaeng ito o ng lalaking ito para gumawa ng mali. No, hindi ipinapahamak ang pagpapalaganap ng Jesusness sa ating maling asal at pag-abuso dito. Dapat loving ka sa lahat. At kung magkakamali at pipili,
damdamin mo o pagmamahal mo sa kapwa, doon mo uunahin ang kapwa. Hindi yung makuha mo lang ang gusto mo, magawa mo lang ang gusto mo, kahit may nasakta na, may naagawan o nanakawan. Mabait ang Diyos. At ang kabaitan na yan ay hindi para konsintihin tayo sa ating mga kamalian, kundi para tayo maging mabait din sa kapwa. Para supilin natin ating mga ugali, mga kaugalian na hindi mabait at mabuti sa kapwa. At pag yan ay naghari, the church will really be a sanctuary where